Ano nga ba ang nangyari sa mga top generals ng Japanese military pagkatapos ng World War II? Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, maraming mataas na ranggong Hapones na heneral ang hinarap sa mga parusa dahil sa kanilang papel sa gyera at mga krimeng pangdigma. Narito ang ilang pangyayari. Una, pagkakakulong at paglilitis sa Tokyo Trials, 1946 hanggang 1948. Maraming heneral, tulad nina General Hideki Tojo, punong ministro ng Japan, General Iwane Matsuoi, nanguna sa pagpatay sa Nanking, at General Kenji Doihara, ay nahatulan ng kamatayan o mahabang pagkakakulong sa International Military Tribunal for the Far East, Tokyo Trials. Si Tojo at 6 na iba pa ay bitay noong 1948. Ang ilan, tulad ni General Yoshijiro Yumezo, ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong ngunit pinakawalan ng maaga dahil sa kalusugan o politikal na dahilan. Pangalawa, pagbitay sa Pilipinas. Si General Tomoyuki Yamashita, Tigre ng Malaya, ay nahuli sa Pilipinas, pinaratangan ng mga krimen sa digmaan, tulad ng pagpatay sa Manila, at binitay noong ika-23 ng Pebrero taong 1946 sa lungsod ng Baguio. 3. Pagpapakamatay, Harikiri o seppuku. Ang ilang heneral, tulad ni General Korechika Anami, ministro ng digma, ay nagpakamatay bago sumuko ang Japan, Agosto taong 1945 upang iwasan ang paghuhusga. Pang-4. Pagpapalaya at reintegrasyon. Noong 1950s, ilang opisyal na nakakulong ay pinakawalan ng Allied occupation dahil sa pagbabago ng politikal na sitwasyon, or Cold War, tulad ni General Nobusuke Kishi na naging punong ministro ng Japan, 1957 hanggang 1960. Ang mga parusa ay bahagi ng pagsisikap ng Allied forces na panagutin ang mga lider ng Japan sa mga krimen sa digmaan, lalo na sa mga sakuna tulad ng pagpatay sa Nanking, Bataan Death March, at paggamit ng mga comfort women.